Good morning po sa ating lahat. Dako na po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating pagsamba, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Panatilihin po nating nakabukas ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 2, verses 6 to 16. Patapos na po tayo sa chapter 2 ng 1 Corinthians. Kung napansin po natin kanina sa ating pagbasa, or kung nabasa na natin ito in advance, which I hope na ginagawa po natin, yung pag-advance reading natin ng 1 Corinthians. Pansinin po natin na hindi pa nagpapalit ng topic si Paul dito. Yung topic niya sa chapter 1, yun pa rin yung mismo yung topic niya dito sa chapter 2. At sa ating passage ngayon. Ito pa rin yung pinag-uusapan niya tungkol sa wisdom of God. At sa katunayan, tuloy-tuloy yung discussion na ito hanggang sa chapter 4. Kaya mahaba-haba po. Paul keeps circling back to this theme. Kasi ito talaga yung ugat ng problema nila sa Corinth. And we should know this problem by now. Na nakatingin sila sa wisdom at eloquence ng mundo at ng tao. Kaya hindi po bago yung topic natin. Same pa rin, pero as we go, mas lumalalim at lumalalim ito. Last week sa verses 1 to 5 ng chapter 2, binalik tayo ni Paul sa umpisa. Kung paano siya unang dumating sa Corinth. Kung paano niya unang ipinangaral ang gospel sa church ng Corinth. Binanggit niya ito dahil may layunin siya. Yun, para tumigil na sila sa paglagay ng confidence nila sa tao at ilagay ito kung saan talaga dapat, sa kapangyarihan ng Diyos. Recall natin yung tatlong bagay na napag-aralan natin last week, kung paano preach ni Paul ang gospel nung una siyang dumating doon. First, he preached Christ crucified. Wala nang dagdag o wala nang bawas. Si Kristo na ipinako lang. Yun lang yung laman ng kanyang mensahe. Christ crucified. Second, he preached in humble dependence on God's power. Nangaral siya ng may pagpapakumbaba at pagdepende sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa sarili niyang galing sa pagsasalita o sarili niyang talino. At ikatlo, ginawa niya ito so that their faith would rest on God's power, not on human wisdom. Para yung pananampalataya nila ay nasa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa wisdom ng tao. Kayong pinakahamon natin, yung pinaka-continuous na hamon dito sa problem ng Corinth na ito. Huwag na nating ilagay yung confidence natin sa kung sino man yung nagsasalita. Ilagay natin ito sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi na dapat tayo nakatingin sa galing ng speaker, kundi sa ganda ng mensahe ng Ebanghelyo. Pero ito yung logical na question sa ating text ngayong umaga. If Paul didn't come with impressive words, kung sinadya niyang iwasan yung eloquence at persuasive na human wisdom, does that mean there's no wisdom in what he preached at all? Ibig bang sabihin, kung di siya gumamit ng wisdom, wala nang laman yung wisdom na mensaheng ipinangaral niya? Was it just yun, plain and simple? Wala nang husay, o wala nang karunungan na mahahanap. Tignan natin yung simula ng verse 6. Yet, yung pagkasabi dito sa ESV. Howbeit sa King James. Ibig sabihin, gayon pa man. Yung salitang yun, yung gayon pa man. Sinagot na agad yun. Yung tanong natin. Yet, there is wisdom. Sabi. Merong wisdom. Paul does not deny that there is wisdom. He states it clearly here. There is wisdom. Pero, ang wisdom na ito ay hindi wisdom na kayang gawin o likhain ng mundong ito. Kahit nga yung mga nasa harapan,
kahit na nasa harapan na nila yung wisdom na ito, hindi pa rin nila ito nakikita. Yan yung pag-uusapan po natin sa umagang ito. Last week showed us how Paul preached. Today shows us where that message actually came from. Kaya church, ito po yung mensahe natin sa umagang ito. Paul showed that the wisdom of God has been revealed to us by the Spirit of God. Pinakita ni Pablo sa mga taga-Corinth at sa atin na ang karunungan ng Diyos ay inilantad sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Not discovered, not figured out, hindi naisip ng pinakamatalinong tao. Revealed, pinahayag, binigay, inilantad sa atin mismo ng Espiritu ng Diyos. At susundan natin yung explanation ni Paul sa tatlong bahagi. Kaya tatlo yung outline, yung points natin sa umagang ito. First, we'll see that God's wisdom was hidden from the rulers of this age. Tinago ito, hindi pinakita. Kahit sa mga pinakamakapangyarihang tao noong panahon nila. Second, we'll see that God's wisdom was revealed to us by the Spirit. Hindi na diskubre dahil sa sariling pagsisikap, kundi binigay, pinahayag, tinuro ng Espiritu. At ito yung binanggit natin kanina sa ating mensahe. And third, we'll see that God's wisdom is received only by the spiritual man. Hindi dahil mas matalino yung spiritual man, kundi dahil meron siya ng isang bagay na wala yung natural man. Ang mismong Espiritu ng Diyos. God's wisdom, hidden, revealed, received. Proceed tayo sa una. God's wisdom was hidden from the rulers of this age. Basahin natin verse 6. Yet among the mature we do impart wisdom, although it is not the wisdom of this age, or of the rulers of this age, who are doomed to pass away. Sabi doon, among the mature, we do impart wisdom. Ang wisdom daw ay imparted, binigay sa mga mature. Yung mature dito ay hindi ibig sabihin yung mga matanda or mas experienced na gaya ng alam natin na ibig sabihin ng mature. In this passage, it points to those who actually have the Spirit of God. Yung mga tunay na Kristiyano mismo. Yung mga taong kayang tumanggap ng wisdom na ito dahil nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Sila yung mature. At makikita pa natin ito mamaya sa pagkumpara ni Paul sa natural at spiritual. But for now, notice, Paul is not talking about something available to everyone in general. He's talking about something imparted to a specific group. Those who belong to God. Okay, next. Notice how Paul describes what this wisdom is not. Dalawang beses niya itong sinabi magkasunod. Not a wisdom of this age, and not of the rulers of this age either. Binibigyan niya ng diin. Paul wants to make absolutely sure nobody misunderstands him. Kasi hindi lang niya sinabi na this wisdom is a little different from what the world values. He is saying this wisdom does not belong to this world's category at all. Hindi ito galing sa panahon na ito. Di rin ito galing sa mga pinuno ng panahong ito. Di ba ang linaw? Dalawang malinaw na pagtanggi para ipakita ang isang malinaw na katotohanan. At sinabi pa dito, ginamit yung phrase na this age. Ibig sabihin nito, ito yung kasalukuyang kaayusan ng mundo. Alam natin ito, ang mundong pinamumunuan ng kasalanan, nakasentro sa sistema ng tao, sa values ng tao, sa paraan ng tao, sa pagsukat kung ano yung mahalaga. Status, power, achievement. That's the wisdom of this age.
and the rulers of this age, meaning ito naman yung mga taong nasa tuktok ng mga sistemang ito. Yung mga powerful, influential, mga taong tinitingala ng iba. Pero ano yung sinabi ng ating text? Paul says, these rulers, gaano man sila ka-powerful, gaano man sila kagalang-galang, gaano man kataas yung posisyon nila sa sistema ng mundo, anong sabi? They are doomed to pass away. Papanaw din sila. And we notice na parang ganito rin yung na-mention sa chapter 1. They are perishing. Hindi sinabi ni Paul na unti-unti na mawawalan sila ng relevance. Hindi rin niya sinabi na dahan-dahan nalilipas yung kapangyarihan nila. Ang sinabi niya, they are doomed. Mas mabigat po yung salitang ito. Ibig sabihin, tiyak na yung katapusan nila. Nakatakda na, sigurado na. Darating na ito, kahit gaano pa katatag yung posisyon nila. May expiration date, kumbaga. Alam man nila ito o hindi. Ito po yung point ni Paul sa part na ito. The wisdom he preaches does not come from and does not belong to this present passing age or its rulers. Now, if this wisdom Paul is talking about doesn't come from this age, then where does it actually come from? Verse 7. But we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. Malinaw na sinabi ni Paul kung saan nanggaling yung wisdom na ito. Hindi lang siya wisdom in a general sense. Ito yung wisdom ng Diyos. Dalawang salita ulit yung ginamit ni Paul para ilarawan yung wisdom na ito. Secret and hidden. Again, binibigyan niya ito ng diin. Parang parehas yung ibig sabihin. Kasi gusto niyang maramdaman natin kung gaano talaga ito intentional na itinago. Secret and hidden. This wisdom was not something people simply had not found yet. Example, parang species ng isang hayop na hindi pa nadidiscover, ganon. That's not the case. This wisdom was kept on purpose by God Himself. Tinago mismo ng Diyos. And to be clear, hindi ito tinago ng Diyos dahil ayaw niya itong i-share. Or nagdadalawang isip siya o madamot siya. Nakatago ito dahil hindi pa dumarating ang tamang panahon. Ang panahong tinakda mismo ng Diyos. Pansinin din natin yung salitang decree. Again, ang wisdom na ito ay hindi nadidiscover. Nobody searched hard enough and eventually found it. Ito ay decree, sabi. Tinakda ayon sa sariling kalooban ng Diyos. At sinabi pa ni Paul, kung kailan ito'y tinakda. Before the ages. Hindi lang bago kay panganak. Hindi lang bago umiral yung Corinth. Kundi bago pa nagsimula ang lahat ng panahon mismo. Bago pa nilikha ang lahat. Mahalagang maintindihan natin na yung plano na to ay hindi ito improvised na plan ng Diyos. Parang na-mention ko na rin ito sa mga previous na sermons ko. Hindi ko lang shot kung anong sermon. Pero hindi ito isang rescue plan na naisip lang ng Diyos matapos magkasala sina Adan at Eva sa hardin. Because before anything existed at all, before sin pa, before history, before you, this plan was already decided. And notice one more thing in this verse. Sabi ni Paul, for our glory. Tinakda ng Diyos ang wisdom na ito bago pa magsimula ang panahon at meron itong purpose to bring glory to the very people He would one day save through it. Kaya ito yung point ni Pablo dito.
This wisdom is God's own, decided before time began, and hidden until He Himself chose the moment to reveal it, for the glory of His people. Now, proceed tayo sa verse 8 and 9. Nagbigay si Paul ng ebidensya na hindi talaga naunawaan ng mundo ang wisdom ng Diyos. Sabi, none of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. Sabi, none. Wala ni isa. Every single one of the rulers of the age failed to understand. Lahat ng mga rulers na ito, di nila naintindihan. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Kung talagang naunawaan nila yung wisdom ng Diyos, hindi nila gagawin yung ginawa nila. Yung mismong ginawa nila, yung pagpako kay Jesus sa krus, ang patunay ng kanilang pagkabulag spiritual. They look directly at Jesus. And Paul calls Him here the Lord of glory. And fun fact, ito isa sa mga pinakamataas at pinakamabigat na title na ginamit ni Paul para kay Kristo. Sa lahat ng kanyang mga letters, the Lord of glory, tinawag. And what did they do when they stood face to face with this Lord of glory? They crucified Him. Hindi yan yung gagawin ng mga taong tunay na nakakaunawa kung sino yung nasa harapan nila, di ba? Bagkus yan yung gagawin ng mga taong lubos na bulag sa katotohanan. At pag-isipan din natin kung sino yung mga pinunong ito. Sino ba talaga sila? Alam natin na di naman sila yung mga taong walang pinag-aralan eh. Di naman sila mga ordinaryong tao lang na walang kapangyarihan. Sila yung mga pinaka-influential, pinaka-trained, pinaka-respetadong tao sa kanilang panahon. Kasama na rito yung mga religious leaders na buong buhay nilang pinag-aralan yung scriptures. Mga political leaders din na may authority, may kayamanan na pinapangarap ng karamihan. Nasa kanila na ang lahat ng advantage na kayang ibigay ng mundong ito. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nung tumayo ang kalwalhatian ng Diyos sa harapan nila, nagkatawang tao mismo sa katauhan ni Jesus. Anong ginawa nila? Tinako pa rin nila si Jesus. Pagkatapos nito, nag-quote ulit si Paul sa Old Testament, gaya sa chapter 1. Gaya rin mamay. Kinote niya si Isaiah. What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined. Yung ibig sabihin nito. Pinanggit niya yung eye, yung ear, yung heart. Pagkita, pandinig, pang-imagine. Kinakatawan ng tatlong ito ang lahat ng paraan na mayroon ng tao para matuklasan yung isang bagay gamit yung sarili nilang kakayahan. Whatever you could see, whatever you could hear, imagine or reason. Ang sabi ni Pablo, none of these are enough. Not one of them, not all of them combined can reach this wisdom on their own. Wait lang kung nawala. Saan na tayo? Yun. What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined. But then after that, anong sinabi? Basahin natin, what God has prepared for those who love Him. Again, notice the word here. Prepared. Given for those who love Him.
Ngayon, pagsamasamahin natin yung buong point ni Paul dito sa ating first point. God's wisdom was hidden from the rulers of this age. It does not belong to this world's systems, and it never did. It was decided before time began for our glory, and it remained hidden until God Himself chose the moment to reveal it. And even the most powerful, most educated, most privileged people of that entire age, standing face to face with the glory of God Himself in the flesh, right in front of them, they missed it completely. At alam natin hanggang ngayon, kahit tayong mga Kristiyano, madalas pa rin tayong gumagamit ng standards ng mundong ito. Para sukatin kung ano yung tunay na wisdom. Humahanga tayo sa mga magaling magsalita. Nai-impress tayo sa mga achievements, sa mga status, mga positions. Pero tignan natin yung nangyari sa mga pinakamakapangyarihang tao noong panahon ni Jesus. Dahil harap-harapan na nila yung wisdom. Nakatingin sila mismo. Pero lubusan pa rin nila itong hindi nakikita. Kaya pakinggan natin itong mabuti, church. Ang pagkakaroon ng wisdom ng mundong ito ay hindi nangangahulugang meron ka na agad wisdom ng Diyos. This wisdom has to be given. It cannot be earned, cannot be discovered or figured. Yan yung first point natin. Second, God's wisdom was revealed to us by the Spirit. Sabi ng verse 10 to 11, these things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Yung these things na sinabi dito ay yung mga kababanggit lang ni Paul kanina. The wisdom hidden, decreed before the ages, prepared for those who love God. And now, Paul tells us what happened to that hidden wisdom. Ano yung nangyari sa wisdom na nakatago na ito? Makikita natin. God revealed it. Inilantad na ito ng Diyos. Binigay na niya ito. And notice how Paul explains why the Spirit is able to reveal this wisdom. Sabi, the Spirit searches everything, even the depths of God. Not just the surface, but the depths. Kailaliman mismo ng Diyos. The Spirit has full access to God Himself. Alam niya mismo ang Diyos. Then nagbigay dito si Paul ng comparison para maintindihan natin. Ay sabi niya, for who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? Isipin natin to. Sino ba talaga yung nakakaalam ng lahat ng iniisip natin? As we know, God knows lahat ng ating iniisip. But other than Him, people, wala naman talaga. Maybe you can take a guess kung ano yung iniisip ng iba. Pero ikaw lang talaga yung tunay na nakakaalam ng laman ng isip mo. Paul says, the same is true of God. No one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Walang sino man yung lubos na nakakaalam ng isip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ito yung point dito. Only God's own Spirit has full access to God's depths. At ang Espiritong ito, hindi yung talino ng tao, hindi yung sariling paghahanap ng tao, kundi yung Espiritu mismo ng Diyos. Siya yung naghayag ng nakatago na wisdom sa atin. Now, if the Spirit is the one who reveals, kita natin, what exactly did we receive? Ano yung natanggap natin? And why?
Verse 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Sabi, we have received. Tapos na, naibigay na. Hindi niya sinasabi na naghahanap pa tayo hanggang ngayon. Sinasabi niya, natanggap na natin ito. Also notice yung contrast. Not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Same pattern sa verse 6, di ba? Not this age, but God. Not this world, but God. Paul keeps drawing the same line over and over again. Dahil iisa lang yung katotohanan gusto niyang idiin. Na iba ang pinanggagalingan ng wisdom ng Diyos kaysa sa wisdom ng mundo. And also notice the purpose Paul gives. Bakit binigay ang Spirit sa atin? That we might understand. Di binigay yung Espiritu ng Diyos sa atin kung walang dahilan. Binigay ito upang tayo ay makaunawa, makaintindi. Understanding is the goal here. Ito mismo yung purpose kung ba't binigay ng Diyos ang kanyang Spirit. May isa pang sinabi, the things freely given us by God. Again, freely given, decree, nauulit-ulit lahat. Isa lang yung ibig sabihin niya. It is not earned. It is not worked for. Ito ay regalo. Katulad ng wisdom mismo na regalo rin ng Diyos. Ito yung point dito. What we have received is not the world's spirit, but God's own Spirit, given specifically so that we would understand what God has freely given. Ngayon naman, what does this look like in practice? Ano yung nangyari nang tanggapin natin ang Espiritu ng Diyos? Verse 13 sabi, and we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. We impart this. Same word na nagamit again. Sa verse 6, we do impart wisdom. Binabalik tayo ni Paul sa simula ng buong talata natin. Showing us, this is one continuous thought. Hindi ito bagong ideya. Tinutuloy niya. At notice kung ano yung in-impart again. In words, sabi. Not just a feeling, not just an impression, but words. Salita. Something spoken, something that can be taught, can be repeated, can be passed on. Pagkatapos sinabi ni Paul, not taught by human wisdom, but taught by the Spirit. Pangatlong beses nang ginamit ni Paul yung pattern niya. Yung not this, but that na pattern. Not this age, but God. Not the world spirit, but God's Spirit. Ngayon naman, not human wisdom, but the Spirit's teaching. Diba, di niya talaga iniiba yung argument niya dito. Paulit-ulit niya itong binibigyang diin mula sa iba't ibang anggulo para maging malinaw talaga yung katotohanan na ito. Ito yung point sa lahat ng ito, sa ating point. God's wisdom was not left hidden forever. It was revealed to us by the Spirit of God. Ang Espiritu ng Diyos lamang ang may ganap na access sa kalaliman ng Diyos. Kailaliman ng Diyos. At ang mismong Espiritong ito ang naghayag ng wisdom na ito sa atin para maunawaan natin ang mga bagay na malayang ibinigay ng Diyos. At para maipahayag ang mga ito sa pamamagitan ng mga salita. Hindi mga salita na hinubog ng tao, kundi mga salitang hinubog ng Espiritu mismo.
Ibig sabihin, church, ang mensaheng naririnig natin ngayon ay hindi nagsimula bilang isang opinion lang ng tao, gawa-gawa lang. Gaano man ito kaganda o kasincere or what. It did not begin with human cleverness trying to figure something out. Nagsimula ito mismo sa Espiritu ng Diyos, na nakakaalam sa Diyos ng buong buo. At piniling i-reveal ang mga bagay na hindi kailanman maaabot ng tao sa sarili niyang kakayahan. Kaya pakinggan natin ito ng mabuti, church. Again, ang pinangahawakan natin ay hindi yung husay ng preacher. At hindi rin yung sarili nating opinion o personal na gusto. Ang pinanghahawakan natin ay ang salitang ibinigay ng Espiritu ng Diyos mismo. Binigay niya ang salitang ito sa atin. Now, for our third and last outline, papaliwanag ni Pablo kung sino ba talaga yung tumatanggap sa salitang ito na galing sa Espiritu. Third, God's wisdom is received only by the spiritual man. Basahin natin verse 4. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Gumamit si Paul ng term, the natural person. Hindi ibig sabihin ng natural man na yung natural man hindi matalinong tao o walang pinag-aralan. The natural person meaning someone operating on human capacity alone without the Spirit of God. Ito yung taong umaasa lang sa sarili niyang kakayahan, wala yung Espiritu ng Diyos. And notice what Paul says about this person. He does not accept the things of the Spirit of God. Remember that phrase, the things of the Spirit of God. Yan yung topic ni Paul sa passage natin. The hidden wisdom, the Spirit-revealed truth. The natural person, kita niyang lahat ng ito, and he rejects all of it. Why? For they are folly to him. Again, babalikan natin chapter 1, ganun pa rin. Ganun din. Yun pa rin. Hindi dahil nalilito yung natural man. Hindi dahil complicated. Kundi dahil ang tingin niya sa wisdom ng God. Foolishness ang tingin niya. Kalokohan. Ito rin yung exact word na ginamit ni Paul sa chapter 1. Again. To describe how the world sees the message of the cross. Folly. Foolishness. Kalokohan. And pansinin din natin yung phrase na ito. He is not able to understand that. Hindi sinabi ni Paul na he refuses to understand. Hindi rin niya sinabi na he chooses not to understand. Ang sabi niya, he is not able. Ibig sabihin, hindi niya kaya na intindihin. This is not a matter of stubbornness or unwillingness alone. Hindi lang dahil matigas yung ulo nila o hindi nila gusto. It's a matter of capacity, kakayahan. In the first place, hindi kaya ng natural man na tanggapin ang sinasabi ng Espiritu. At sinabi rin ni Paul kung bakit. Because they are spiritually discerned. Ang mga bagay na ito ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng spiritual na means. At yung natural person, wala nito. Ito yung point. The natural man is not simply unconvinced. He is incapable. Di niya talaga kayang tanggapin o maunawaan ang mga bagay ng Espiritu. Dahil wala siyang spiritual na discernment na kailangan para maunawaan yung mga ito. Ngayon, kung hindi kayang tanggapin ng natural man ng wisdom na ito, sino yung makakatanggap? Verse 15.
the spiritual person, judges all things, but is himself to be judged by no one. Notice the direct contrast. Kung saan ang natural person ay hindi nakakaunawa, ang spiritual person naman, sabi, judges all things. Judges meaning, parehas ito yung sa salitang discern sa verse kanina. Discerns all things, parang God. Ang hindi kayang gawin ng natural man, yun mismo yung nagagawa ng spiritual man. Kabaliktaran. At di lang kaunti yung nagagawa ng spiritual man. Sabi dito, all things, lahat ng bagay. And notice yung katuloy ng verse. But is himself to be judged by no one. Di ibig sabihin nito na hindi na maaaring i-correct ng isang Kristiyano or wala nang pwedeng magsabi sa kanya na mali. No. Ibig sabihin lang nito, ang taong walang espiritu ay walang kakayahang suriin o hatulan ng tama ang spiritual discernment ng taong may espiritu. Bakit? Dahil ngayon, wala siyang alam sa mga bagay na inihahayag ng espiritu. Kaya paano niya susuriin o hahatulan yung sasabihin ng spiritual? Ito yung point. The spiritual man, in complete contrast to the natural man, discerns all things. Not because he is smarter, but because he has what the natural man lacks, the spirit. Now we proceed to the last verse, verse 16. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Again, nag-quote si Paul sa Isaiah. Sino ang nakakaintindi sa isip ng Diyos para turuan mo siya? You know the answer? Siyempre wala. No one. Walang sino man. Walang taong nakakaunawa sa isip ng Panginoon para turuan siya. Itama siya o sabihin sa kanya ang isang bagay na di pa niya alam. On our own, none of us reached that. But then, sabi ni Paul, but we have the mind of Christ. Notice what just happened. What Isaiah says no one has ever done, Paul says, we now have. Again, hindi dahil na-discover natin sa ating sarili lang. Not because we work our way toward it, kundi dahil ibinigay ito sa atin, gaya ng paulit-ulit na pinapaliwanag ni Paul sa buong passage na ito. Hidden, then revealed by the Spirit. Ito yung buong point ni Pablo dito sa verse 14 to 16. Ang natural man ay nakatayo sa harap ng wisdom ng Diyos, pero hindi niya ito matanggap. Hindi dahil kulang siya sa talino, kundi dahil wala siya ng Espiritu ng Diyos. Ang spiritual man naman, nakatayo sa harap ng parehong wisdom at nauunawaan niya ito. Hindi dahil mas matalino siya, kundi dahil nasa kanya ang Espiritu. At ang bagay na hindi kailanman naabot ng sino mang tao sa sarili niyang kakayahan, yung maunawaan ang isip ng Panginoon, ay malayang ibinigay sa atin kay Kristo. What no human being has ever achieved on their own. Understanding the mind of the Lord Himself, it has been given to us in Christ. Ay hindi na usapan kung sino yung mas matalino or mas gifted kaysa sa iba. Ang usapan na dito ay yung kakayahan mismo. Ang linya ni Paul dito ay hindi smart versus unwise, kundi may espiritu versus walang espiritu. Kaya tanungin natin yung ating mga sarili ngayon, mga kapatid. Pag naririnig mo ang mensahe ng Ebanghelyo, tinatanggap mo ba talaga ito ng tunay sa puso? Or baka hanggang ngayon, foolishness pa rin yung tingin mo rin?
Hindi na ito tanong kung gaano karami yung alam mo. Again, this is a question about the Spirit. Kung meron tayo nito or wala. Church, nakita natin sa umagang ito, God's wisdom was hidden. God's wisdom was revealed by the Spirit. God's wisdom is received only by the spiritual man. Ngayon, para sa ating application, kung papansinin natin, walang obvious or explicit na imperative sa ating text. Walang binigay na command. Puro katotohanan, puro indicatives yung nasa passage. Nasa chapter 3 pa lang kasi yung talagang utos ni Paul. Kaya medyo nahirapan ako na mag-iisip ng application. Pero ito yung naisulat ko. Nag-derive lang din sa ating text. At sa ating mga points. 3. Una, reject the wisdom of this age. Alam ko, bukang bibig na natin ito sa mga nagdaang linggo, di ba? Reject the wisdom of this age. Pero ulitin ko lang yung banat dito kasi ito talaga yung dinidiin ni Paul. Alam ko ilan sa atin mayroong favorite na preacher. Outside man ng church natin or baka dito sa loob. And that's not a bad thing in itself. Pero kung favorite natin yung preacher na ito, hindi dahil sa kung ano yung sinasabi niya, kundi yung paraan ng pagsasalita niya pala. Kaya, let's be honest. Ngayon, if a man stood in this pulpit and preached Christ crucified plainly, with no flash, no eloquence, no charisma, wala nang performance ba? Would you still listen? Makikinig pa rin ba tayo kung ganun? Or baka yung pinanghahawakan pa rin natin hanggang sa ngayon, na kailangan muna ng mensahero na maging mahusay or eloquent bago tayo makinig. Kailangan yung preference ko muna bago tayo maniwala na totoo yung sinasabi niya. Listen. The most impressive people who ever lived, the most trained, most credentialed, most respected, pinakamataas. Anong ginawa nila? Sabi ng text. They crucified the Lord of glory. Ang mga pinaka-powerful na taong ito noong panahon ni Jesus. Sila mismo yung nagpako sa Kanya. Nasa kanila na yung lahat kung nasa mundo. And it blinded them. Church, ang mahusay ay hindi laging tama. Ang eloquent, hindi laging totoo. Kaya kung kailangan mo pa rin ma-entertain ka ng church, ng preacher, ng pangangaral bago mo tanggapin yung mensahe, ginagamit mo pa rin yung wisdom ng mundong ito. At tandaan natin, yung wisdom ng mundong ito at yung mismong mundo ay lumilipas na. So reject the wisdom of this age. Ngayon din. Kalawa, rest in the word already given. Umasa lang sa salitang ibinigay na sa atin. Mga kapatid, tanungin ko kayo ngayon. How many of us have made a major decision? Halimbawa, saan magtatrabaho? O mag-a-abroad? Sino papakasalan? Ano yung iiwan? Ganon. Yung mga major na decision sa buhay. How many of us have made a major decision dahil pakiramdam natin may sinabi yung Diyos sa atin? Pero ni minsan, di man lang natin sinuri ang kanyang salita na binigay sa atin. Ilang desisyon na yung nagawa natin na nakabatay lang sa sarili lang nating nararamdaman kaysa sa salita niya na nakabukas na mismo sa harapan natin. Church,
The Spirit does not contradict himself. He has already spoken fully, completely, through the apostles in the scriptures you are holding right now. Kung yung tinatawag mong salita ng Diyos or will ng Diyos ay di naman makita sa salita na binigay niya, hindi po yan galing sa Diyos. Galing lang yan sa'yo. Kaya itigilan na nating itrato yung sarili nating opinyon na para bang salita ito ng Diyos. Tigilan na nating bigyan ng parehong bigat yung sarili nating nararamdaman at ang Scripture. Hindi po sila magkapareho. Ang confidence mo ay di nakasalalay sa husay ng preacher. Di rin ito nakasalalay sa sarili mong pakiramdam. Nakabatay ito sa salitang naibigay na ng Diyos. It rests on the word already given. Or it rests nothing at all. At ikatlo, reflect the mind of Christ. Ang ibig sabihin nito, isapamuhay natin ang isip ni Kristo. Ng ilan po sa atin, alam natin, matagal na dito sa church. Siguro majority. Alam na yung lahat, kabisado na yung Bible, kabisado na yung mga doctrines, mga kanta. Alam na yung mga tamang sagot. But when the word of the cross is preached, kung na-preach yung gospel na plainly, wala nang dagdag, wala nang bawas, something in you flinches. Alam mo yun yung parang napapaatras ka kung nape-preach yung gospel. Something in you wants to change the subject, change topic. Mapapacheck ka na lang ng cellphone mo or di ka na nakikinig. Ano? That flinch na sinabi ko, di yun normal. Di yun wala lang. Pawalang bahal. Kakasabi lang dito ni Paul kung ba't nangyayari yun. The natural man cannot accept the things of the Spirit. Hindi lang won't accept, cannot accept. So I am not asking whether you know the doctrine. I am asking whether you have the Spirit. Nasa iyo ba talaga yung Espiritu ng Diyos? Suriin mo yung sarili. When the gospel is preached plainly, does something in you receive it as the wisdom of God? O baka may part pa rin sa puso mo na nagsasabing kalokohan lang yung gospel. Aware man tayo o hindi. Hindi ito tungkol sa dami ng alam natin. Tungkol ito kung talagang na kay Kristo ka. Kaya pakinggan natin ito. I-reject natin ang wisdom ng mundong ito dahil lumilipas na ito. Sumandal lang tayo sa salitang binigay ng Diyos dahil ito lang yung matibay na pundasyon. At isapamuhay natin ang isip ni Kristo. Dahil kung meron kang isip ni Kristo, makikita sa iyo ang buhay na kagaya ni Kristo. Kung talagang tinanggap mo si Jesus, makikita yan. At kung di mo pa siya tinanggap, maaring ngayong umaga ang pagkakataong pakita sa iyo ng Diyos ang tunay na kalagayan ng iyong puso. Bilang conclusion, ito yung mensahe ni Pablo. Ang wisdom ng Diyos ay inireveal sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Hidden from the rulers of this age. Revealed, inihayag ito ng Espiritu ng Diyos. Tanging nakakaalam sa kailaliman ng Diyos. Receive. At ang wisdom na ito ay tinanggap lamang ng spiritual naman. Hindi dahil mas matalino, kundi meron siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya church, hindi lang yung sermon natin ngayon ay basta dagdag na kaalaman lang sa atin ngayong umaga. Sa itong panawagan para magdesisyon. To reject the wisdom of this age. To rest in the word already given.
and to reflect the mind of Christ. Again, ito yung babala sa atin. Kung hanggang ngayon, foolishness pa rin yung tingin natin sa wisdom ng Diyos, sa gospel, huwag kang umalis ngayong umaga na parang wala kang narinig. Huwag mong ipagwalang bahala ang sitwasyon na ito. Di yan maliit na bagay. Yan yung pinakamahalagang bagay na dapat mong masuri. Ito naman yung paanyaya. Kung may warning, may paanyaya, may invitation. What no eye has seen, what no ear has heard, what no heart of man has imagined. God has prepared it for those who love Him. Hindi yung pinakamalakas, pinakamatalino, kundi para sa mga umiibig sa Kanya. Who has understood the mind of the Lord? No one. But we, if we belong to Christ, we have the mind of Christ. Let's pray.